higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Senator Mark Villar ay isa sa pinakakilalang pangalan sa politika at negosyo sa Pilipinas. Siya ang kinikilalang pinakamayamang senador sa bansa ngayong 2025 base sa kanyang pinakabagong Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth kung saan idineklara niya ang net worth na 1.26 bilyon. Anak siya ni Manuel Manny Villar Jr. at Cynthia Villar, dalawang prominenteng personalidad sa larangan ng negosyo at pamahalaan. Si Manny Villar ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2025 na may tinatayang net worth na $17.2 billion habang si Cynthia Villar ay kasalukuyang senador. Ang pamilya Villar ay hindi lamang kilala sa politika kundi sa kanilang malawak na imperyo sa real estate kabilang ang Vista Land, Camella Homes, Brittany Corporation, Golden MV Holdings at Villar City, isang dambuhalang 3,500 hektaryang estate sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Lumaki si Mark Villar sa isang buhay ng pribilehiyo, kayamanan at kapangyarihan. Nagtapos siya sa International School Manila, isa sa mga prestihiyosong paaralan sa bansa, kung saan nakakuha siya ng edukasyong may international na perspektibo at exposure sa mga oportunidad sa negosyo at pamahalaan. Pagkatapos ng high school, naglakbay siya sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang kolehiyo sa Wharton School ng University of Pennsylvania, isa sa mga pinakaprestihiyosong business at economics schools sa mundo. Nakamit niya ang Bachelor of Science sa Political Science, Philosophy at Economics noong 2001. Sa kolehiyo, nahasa ang kanyang kaalaman sa ekonomiya, pampulitikang sistema at etika sa negosyo na magsisilbing pundasyon sa kanyang corporate at pampublikong karera. Hindi doon natapos ang kanyang akademikong paglalakbay. Noong 2013 hanggang 2015, nag-enroll siya sa University of Chicago Booth School of Business upang makuha ang kanyang MBA kung saan nahasa ang kanyang kaalaman sa corporate strategy, pamumuhunan, financial management at leadership. Ang Booth School ay kilala sa paghubog ng mga estudyante upang maging leader sa corporate at pampublikong sektor. Noong Enero 2023, ginawaran siya ng Honorary Doctor of Laws degree ng University of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang nagawa bilang Secretary ng Department of Public Works and Highways na nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang politiko na may akademikong kredibilidad. Bago pumasok sa politika, naging executive si Mark Villar sa negosyo ng pamilya. Siya ay nagsilbing General Manager ng Crown Asia Corporation at Managing Director ng Vista Land and Lifescapes Inc., pinakamalaking home builder sa bansa. Sa mga posisyong ito, kumita siya hindi lamang mula sa sweldo at bonuses. Malaking bahagi ng kanyang yaman ay nagmula sa shares at investments sa mga kumpanyang pinamumunuan ng pamilya Villar. Kabilang rito ang Golden MV Holdings na developer ng mass housing at memorial parks, pati na rin ang mga retail businesses ng Villar Group tulad ng All Home, All Day Marts at Coffee Project. Ang kanyang papel sa pamumuno sa mga kumpanyang ito ay nagbigay sa kanya ng direktang access sa napakalaking kapital at network ng negosyo na nagpatibay sa kanyang pampersonal na yaman bago pa man siya naging opisyal ng gobyerno. Base sa kanyang 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, ang kabuang yaman ni Mark Villar ay 1.26 bilyon. Ngunit sa likod ng simpleng numero ay isang masalimuot na kwento ng pribilehiyo, negosyo at kontrobersya. Sa kanyang real estate assets, nagkakahalaga ng 349 milyon. Kabilang ang residential lots, condominiums at bahay sa Las Piñas, Muntinlupa at Taguig. Karamihan sa mga properties na ito ay matatagpuan sa prime locations, malapit sa mga pangunahing kalsada, commercial hubs at transport infrastructure na nagdudulot ng mataas na capital appreciation sa paglipas ng panahon. Subalit, ang lokasyon ng ilan sa mga properties na ito ay nagdulot ng malawak na spekulasyon.
Lumabas ang mga tanong kung may kaugnayan ba ang mga pampublikong proyekto, partikular sa DPWH noong siya ay sekretary, sa pagpapataas ng halaga ng kanyang mga lupa. Ito ay nagbigay daan sa aligasyong posibleng conflict of interest, kung saan ang infrastruktura ng gobyerno ay maaring nakatuon sa pagpapalago ng personal na yaman ng Villar family. Sa kanyang personal properties, umabot sa 912 million pesos ang halaga ng cash, bank deposits, investments at shares of stock sa Villar Group. Kabilang din dito ang 8 luxury vehicles, kabilang ang Chevrolet Suburban at Chevrolet Tahoe, pati na rin ang iba pang high-end SUVs at luxury cars na kilala sa kanilang presyo na milyon-milyong piso bawat isa. Ang ilan sa kanyang sasakyan ay naging simbolo ng karangyaan at kapangyarihan na paminsang tinutukoy ng publiko bilang representasyon ng malawak na agwat sa lipunan sa pagitan ng mayayaman at ordinaryong mamamayan. Bukod sa mga sasakyan, mayroong ding alahas, collectibles at mahahalagang kagamitan sa bahay na bahagi ng kanyang personal wealth. Ang kabuuang assets na ito ay nagpapakita ng lifestyle ng isang politiko at negosyanteng lumaki sa Villar dynasty. Pumasok si Mark Villar sa politika noong 2010 bilang congressman ng Las Piñas, bago siya hinirang bilang secretary ng Department of Public Works and Highways noong 2016. Bilang secretary, pinangunahan niya ang malalaking proyekto sa infrastruktura ng bansa, mula sa mga kalsada at tulay hanggang sa flood control projects. Ngunit sa kabila ng mga positibong resulta, hinarap siya ng matitinding kontrobersya. Noong 2025, siya at ang ilang miyembro ng pamilya ay inimbestigahan kaugnay ng anomalous flood control projects. Naniniwala po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng pinoprotektahan din ng mga diskaya sina Senador Mark Villar at ang kanyang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Lumabas sa investigasyon na ilang kumpanya ng kanyang kamag-anak, gaya ng I&E Construction, na iniuugnay sa kanyang pinsan na si Carlo Aguilar, ay nakakuha ng kontrata na nagkakahalaga ng 18.5 bilyon. Inaalam din ng Motion Trade Development Corp na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin na nakakuha rin ng daan-daang milyong halaga ng flood control projects noong 2023 at 2024. Lumabas ang aligasyon ng ghost projects, kung saan binayaran ng ilang proyekto ngunit hindi natapos o substandard ang pagkakagawa. Ang Independent Commission for Infrastructure ay nagulat din ng posibleng kickback system na nagdulot ng matinding pagdududa sa integridad ng DPWH sa panahon ni Villar. Dagdag pa rito, matagal nang binabatikos ang pamilya Villar dahil sa posibleng conflict of interest sa real estate. Pinag-uusapan ng aligasyong ang mga kalsadang ipinapagawa ng gobyerno ay inilalapit sa kanilang mga subdivision upang tumaas ang halaga ng kanilang lupa. May ulat din noong 2025 na ang ilang kumpanya ng pamilya, gaya ng Brittany Corporation at Golden Haven, ay may malaking halaga ng hindi bayad na property taxes sa Las Piñas City. Bagamat itinanggi ni Mark Villar ang lahat ng akusasyon, sinabi niyang handa siyang makipagtulungan sa investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Bilang senador simula 2022, naging aktibo si Villar sa pagpasa ng mga batas. Nakapagtala siya ng mahigit 176 na inihaing panukalang batas at naging may akda o co-author ng 23 na naging ganap na batas. Kabilang dito ang Internet Transactions Act, Maharlika Investment Fund Act, Free Annual Medical Checkup Act, Scam Prevention Center Act, Magna Carta of Commuters, at Universal Social Pension para sa senior citizens. Pinamunuan niya ang Committee on Public Works at Committee on Government Corporations and Public Enterprises na nagbibigay sa kanya ng direktang impluensya sa mga GOCCs at mga proyekto sa infrastruktura. Ngunit sa kabila ng mga nagawa sa lehislatura, nananatili ang tanong, hanggang saan ang kayamanan, negosyo at pampulitikang kapangyarihan sa kanyang personal na karera? Ang pangalan ni Mark Villar ay patuloy na nauugnay sa kontrobersya, conflict of interest, at mga aligasyong pumapalibot sa Villar family empire. Ang buhay ni Mark Villar ay isang halo ng pribilehiyo, edukasyon, negosyo, politika at kontrobersya. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano nababalanse ang kayamanan, kapangyarihan at responsibilidad sa harap ng pampublikong scrutiny. Sa kabila ng lahat,
nananatili siyang pinakamayamang senador sa Pilipinas, isang politiko at negosyante na nakatali sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa.